Good morning to everyone and welcome to my channel, and it's me again, ang inyong chismosong kaalda vlogger. Gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa mga walang sawa na tumatangkilik, nanonood, sumusuport at sumusubaybay ng mga content ko here on my YouTube channel. So huwag ninyong babaktawan o lalaktawan tong ating content ngayong araw. Nako, very interesting tong ating main topic for today's video, kaya wag ninyong palampasin, okay? And syempre wag ninyong kalimutan na i-share itong ating video ngayong araw. So dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Yun na nga guys, nakisawsaw na si Arjo Atayde sa impeachment ni VP Sara Duterte, at eto nga guys ang bali-balita, pumirma na siya kaugnay nga ng nasasangkot niyang issue or na kinasasangkutan niyang issue na flood control project. So eto na guys, watch this, mamaya ipapaliwanag sa inyo ng buong buo. So eto na guys, watch this. Dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Gaya nga ng sinabi ko kanina, aba, ito si Arjo Atayde nangingialam na sa impeachment issue ni VP Sara Duterte. At ito na nga pumirma na nga siya. Guys, pumirma na siya sa impeachment ni VP Sara Duterte, okay? Dahil paano sa kinasasangkutan niyang issue kaugnay ng flood control project. At eto kung dati hindi nag-i-endorse yung pangalan ni Maine or hindi nagagamit yung pangalan ni Maine sa politika, aba nag-i-endorse na siya ngayon ng mga politiko, 'di ba? Oops, hindi si Maine yung tinutukoy ko pangalan lang ni Maine yung tinutukoy ko, okay? Ibig sabihin ng hindi nag-i-endorse guys, hindi gamit na gamit yung pangalan niya dati, like si Tito Sen, di ba? Hindi naman dati ginagamit ni Tito Sen si Maine sa kanyang pangangampanya sa politika, or kahit sino namang politician, hindi siya ginagamit, di ba? Hindi siya binabanggit, hindi siya minimension. Etong si Arjo, panay mention, panay gamit, panay busy, panay video call, panay video greetings. Ito namang si Maine, syempre nasa drama sila, kailangan niyang magpautok, di ba? Kailangan niyang sumakay sa trip ng asawa niyang bakulaw, okay? Kailangan niyang sumakay sa trip para hindi naman mapaya yung tao sa mga kasinungalingan, kagaguhan na kanyang sinasabi, okay? Na, di ba, para ako obvious ko na talagang kino-commercial ng pangalan ni Maine talaga si Arjo. Noon pa lang, nung kampanya pa lang guys, nung hindi pa siya nananalo bilang congressman, okay? Wala pa siyang katungkulan, isa pa siyang artista, isa pa siyang aktor, 'di ba? Tumatakbo pa lamang siya bilang congressman, 'di ba? Doon nga sa mga campaign rally ni Arjo, 'di ba? Halata naman na ginagamit niya sa ito matibay na ebidensya. Yung nagpa-meeting di avance yan or nagpa-rally yan, 'di ba? Nagpa-campaign rally yan. Sino yung tinawagan niya? Sino yung hiningan niya ng video greeting? 'Di ba si Maine? 'Di ba? Yung pangalan ni Maine talaga yung hiningan niya ng video greeting. Pero kitang-kita mo na talaga sa mukha ni Maine Mendoza, talagang ayaw niya talaga guys, at talagang napipilitan siya. Kaso she had no choice to say no, kasi kailangan din naman niyang sumunod sa management niyang sugapa sa pera, na talagang isa sa mga ulo ng Sarsuela, 'di ba? Kaya sinunod niya rin yan. At saka para hindi naman mapaya si Spotted or si Arjo na may sinasabi siyang asawa tapos hindi magpapakita yung asawa niya, 'di ba? Kaya kitang-kita ko naman sa pagmumukha ni Maine, sa itsura ng pagmumukha ni Maine, sa hilatsa ng pagmumukha ni Maine that time, na halatang ginagamit lang siya, 'di ba?
kahit kahit ayaw niya magpagamit or ayaw niya i-shout out, ayaw niyang batiin, talagang napipilitan siya ng bonggang-bongga. Kaso nga lang, may mga instances talaga na ayaw niya na talagang sumunod dyan sa mga management niyang yan, okay? Sa, lalong-lalo na sa Itbulaga, pagka pinababati nila si Arjo on national TV. Diba? Doon pa lang mga ka-Alab Nation, halata mo na talagang ginagamit lang siya ni Spotted ni Arjo. 'Di ba? At saka pakialam natin kung pumirma siya sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, 'di ba? Kung pumirma siya at syempre kung pumirma siya, alam naman na natin guys na wala siyang say sa ganyang issue or wala siyang karapatan sa ganyang issue. Wala siyang karapatan makisawsaw kasi kaya lang naman nakikisawsaw yan para naman 'di ba, para walang mangyaring masama sa kanya sa kinauugnayan niyang flood control project, 'di ba? Doon pa lang mga ka-ADN, halatang-halata naman na talagang may purpose yang baklang yan, 'di ba? Tsaka yung kala natin na hindi natin mabubuko yung panggagamit niya kay Maine. Hello, wag mo kaming utu-utuin dahil halatang-halataan na namin yung panggagamit mo, yung pang-i-scam mo ba sa mga tao or panluloko mo sa mga tao, halatang-halata na. Pero ngayon, ba't hindi mo magamit-gamit yung pangalan ni Maine? Diba? Ba't hindi mo siya one call away samantalang yung mga nakaraan tumatakbo ka pa lamang bilang ano ba to? Bilang what do you call that? Bilang congressman, 'di ba? Bilang congressman nga ng QC na wala ka naman talagang ginawang tama sa Quezon City. Dahil taga QC ako dati, wala ka naman talagang ginawang tama. 'Di ba? Wala kang silbing congressman. 'Yun yung sasabihin ko sa iyo. Tapos ngayon iniwan ka na sa ere ng pangalan ni Maine. Ang saklap. 'Di ba? Napakasaklap ng pangyayari mga ka-ADN at halatang-halata naman na hindi na talaga nagpagamit si Maine Mendoza sa ulupong na yan or dyan sa gagong yan, 'di ba? Hindi na siya talaga nagpagamit at hindi na talaga niya kayang masikmura at nagamitin pa siya ng tao na yan. Kahit ako man mismo, 'di ba? Sasabihin ko tapos na yung panggagamit mo sa akin. Kaya wag mo na akong gamitin or wag mo na akong banggitin, utang na loob, 'di ba? Yan, kakabanggit niya kay Maine, kakabanggit niya, kaka-mention niya, kaka-video call niya, kakahingi niya ng video greeting yan. Na dumumi na yung pangalan ni Maine ngayon, 'di ba? Tuwang-tuwa yung taong yan, 'di ba? Yan lang naman ang purpose niyan kaya ginagamit niya si Maine. Kung mayurakan, syempre, yung mabash din ng bonggang-bongga si Maine. Yan yung totoo diyan mga ka-ADN. Ngayon, wala na siyang magagamit, wala na siyang matatawagan dahil try niya lang tawagan yan, naku, sasapakin ni Alden yung baklang yan. 'Di ba? O ba't hindi mo gamitin yung jowa mong bakla, yung si Clowny ba 'yon, 'di ba? Total ka-facelak naman ni Maine, 'di ba? Yun nga lang, male version ni Maine kasi lahat ng mga physical features ni Maine hindi naman niya nakukuha or hindi naman niya nakukuha. 'Di ba? Hindi naman niya nakuha yung mga kakinisan, 'di ba? Ba't hindi yun yung gamitin mo ng gamitin? Kasi imbis na bumango ka, pag yan yung ginamit mo, mas lalo kang babaho, mas lalong mayuyurakan ang pagkatao mo pag yan yung ginamit mo, pag yan yung tinawagan mo or binidyo call mo or whatsoever, 'di ba? Pero yung totoong Maine dati na napipilitan lang talaga na sagutin ka or sagutin yung mga video call mo, yung mga pa-video greeting mo para umuo lang siya para hindi ka mapahiya. 'Di ba? Ngayon,
nasa kahiyan ka. Nasaan ngayon yung pinagmamalaki mong asawa mo? Nasaan na ngayon? Wala, iniwan ka na sa ere. Maski si Clowny, iniwan na siya sa ere. Iniwan na siya, oh. Nasa lusak na siya. Wala siyang masandalan. Wala siyang makapitan na asawa or misis niya. Diba? Wala siyang makapitan na ganon sa oras na pangangailangan or kailangan niya ng kakampi. Dahil wala ka ng kakampi, boy. Tapos na yun, sarsuela. Ngayon, yung mga dati mong kakampi sa sarsuela ngayon, nasaan na sila ngayon? Wala na, 'di ba? Tanging pamilya mo na lang ang kakapitan mo. Kapamilya mo na malapit na ulit maghirap. Okay, dahil dyan sa mga pagnanakaw na ginagawa mo, dahil bukong-buko na kayo, okay? So, babay na mga ka-EDN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless everyone. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. And syempre, huwag ninyong kakalimutan na i-click ang notification bell para pag nag-upload ako, kayo agad ang unang-unang manonotify sa aking mga susunod pang i-upload na mga videos. Okay? So, babay na mga ka-EDN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless everyone. Bye-bye. I love you all. Enjoy watching. Bye-bye.